Alam nyo ba na ang ilan sa mga pinakasikat na kwentong naikwento sa buong mundo ay nagsimula pala bilang isang sagot sa isang mabigat na akusasyon? Tara, alamin natin kung paano sinagot ang isang matinding puna gamit ang tatlong kwentong puno ng aral. Yung mga salitang yan, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Hindi yan simpleng chismis lang ha? Seryosong kritisismo yan mula sa mga religious leaders laban kay Jesus. Question nila yung authority at reputasyon niya. Kaya, paano niya sinagot? Well, imbes na diretsahang depensa, gumamit siya ng isang paraan na mas malalim at mas makapagyarihan, ang pagkukwanto. Nag-share siya ng atlong magkakaugnay na parabola para ipaliwanag ang isang napakalalim na katotohanan. Unahin natin yung unang dalawang parabola, ang nawawalang tupa at ang nawawalang barya. Mahalaga tong dalawal to kasi nag-establish sila ng isang malinaw at simpleng pattern para madaling masundan ng mga nakikinig sa kanya. So yung unang kwento nagsimula sa isang pastol na may 100 tupa. Isipin mo, isang buong kawan yan. Ngayon, anong gagawin mo kung ikaw yung pastol? Kasi ang interesante dito, nung nawala yung isa, iniwan niya yung 99 naligtas para lang hanapin yung nag-iisang nawawala. At hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito nahahanap. At nung nahanap na niya, anong reaksyon niya? Hindi galit, kundi purong tuwa. Tinawag pa niya yung mga kaibigan at kapitbahay niya at sinabi, makipagsaya kayo sa akin, nahanap ko na yung nawawala kong tupa. So ang punto dito, yung pagdiriwang. Ngayon, tingnan natin kung paano umulit yung pattern na to sa pangalawang kwento. Dito naman may isang babae na may 10 pilak na barya. Katulad nung pastol, nawalan din siya ng isa. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, nagsindi agad siya ng ilaw, winalis yung buong bahay, at naghanap ng masinsinan hanggang sa makita niya yung barya. At tingnan nyo, halos parehong-pareho yung konklusyon. Makipagsaya kayo sa akin, nahanap ko na yung nawawala kong barya. Ulit, tinawag niya yung community niya para mag-celebrate. So malinaw na yung tema, di ba? May malaking kagalakan sa komunidad kapag yung nawawala ay natatagpuan. Okay, dito na nag-level up yung kwento. Mas matindi na to. Ang pangatlong istorya, hindi na tungkol sa nawawalang hayop o bagay. Tungkol na to sa isang nawawalang tao, yung anak na umalis. Sundan natin yung pagbagsak niya. Una, hiningi niya ng maaga yung mana niya na isang malaking insulto noon. Pagkatapos, winaldas niya lahat sa layaw. At ang ending, nagkaroon ng tagutom at napilitan siyang mag-alaga ng baboy para lang may makain. Pero sa pinakamababang tunto ng buhay niya, doon siya natauhan at nagdesisyong umuwi. Yung pagkawala niya, kasalanan niya dahil sa sarili niyang rebelyon at kahiyaan. Ngayon, ilipat natin yung spotlight sa tatay. Kasi yung reaksyon ng ama, yun yung puso ng buong kwento. At ito, napakaganda ng pagkakalarawan sa eksena. Isipin nyo, habang malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama at nahabag ito sa kanya. Tumakbo siya palapit sa anak. Grabe, isang kagalang-galang na ama na tumatakbo, isang bagay na hindi karaniwang noon. Puno ng habag para sa kanyang disgasyadong anak. At hindi lang yun, yung pag-welcome sa kanya, bongga. Binigyan siya ng pinakamagandang damit, sing-sing para sa daliri niya, sandalyas para sa paa. Pinatay yung pinatabang guya at nagkaroon ng malaking piyesta. Hindi lang to simpleng pagpapatawad, kundi isang buong restorasyon ng katayuan at karangalan. Pero akala mo tapos na, no? Hindi pa. Meron pang twist. Ipinakilala sa atin yung panganay na kapatid at siya yung kumakatawan sa pananaw ng mga orihinal na kritiko ni Jesus. Pakinggan nyo yung hinaing niya. Tingnan mo, ilang taon na akong nagpapakaalipin para sa'yo at hindi kailanman sumuway sa mga utos mo. Pero sa kanya, ipinapatay mo yung pinatabang guya. Ramdam mo yung galit at yung pakiramdam na hindi ito patas. Ang nakikita lang niya yung mga rules na nilabag, hindi yung taong nabalik. At dito sobrang linaw ng pagkakaiba ng dalawang magkapatid. Sa isang side, yung bunso na nawala, nagsisi, at ipinagdiwang. Sa kabilang side, yung panganay na laging kasama, masunurin pero puno ng sama ng loob at ayaw makisaya. Ito yung pinakatensyon ng buong parabola. At yung mga huling salita ng ama sa panganay niyang anak, yun na yung nangsisilbing thesis statement, yung pinakapunto ng lahat ng tatlong kwento. Ito na yung sagot. Dito,
maririnig natin yung malumalay na pakiusap ng ama. Anak ko, sabi ng ama, lagi kitang kasama at lahat ng meron ako ay sayo. Ngunit kailangan nating magdiwang at magalak. Binabago niya yung usapan mula sa kung ano ang patas, papunta sa kung ano ang kailangan at yun ay ang magalak. At heto na, ito yung punchline dahil ang kapatid mong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Ito yung pinakahuling sagot sa akusasyon. Sa simula't simula pa lang, ang buong sitwasyon pala ay hindi tungkol sa pakikisama sa mga makasalanan, kundi tungkol sa pagdiriwang ng isang bagong buhay. At ito yung tanong na iniiwan sa atin ng kwento. Sino nga ba talaga ang nawawala? Pwede kayang yung panganay na anak na hindi makasali sa selebrasyon ng pagmamahal at pagpapatawad ay nawawala rin sa sarili niyang paraan kahit pa nasa loob siya ng bahay? Isang tanong na hindi lang para sa kanila kundi para na rin sa ating lahat.